kamusta ang ating pananalig sa Kanya? Kasi, ano ba ang ibig sabihin niya ng pananalig na ito? Una, it is the recognition of the authority of God over our lives. Yung mental assent o naniniwala ka na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Faith is about recognition that God is powerful over everything, even the forces of nature. And it should also invite us to have faith in Him, lalo na sa kalikasan. Kapag bumabagyo, kapag may mga natural calamities, di ba nagdadasal naman tayo? At ilang beses na nating naranasan yan. May super typhoon tayong kinatatakutan. Malayo pa lang, nagdadasal na tayo. Tapos magugulat na lang tayo, iiwas yung bagyo. Is that just because of natural factors? Or there is a divine intervention at play? Because God is truly powerful. Can we say that all together? God is powerful over nature. Pero alam niyo, kung minsan mas madali pa sa Diyos ang patigilin ang bagyo at unos sa kalikasan kaysa sa bagyo at unos sa kalooban ng tao. Because fear does not only come from outside factors or triggered by outside factors. Sometimes, fear is because of the inner turmoils, inner storms that we have. At dyan, kung minsan mas mahirap para sa Panginoon na gumawa ng himala. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi kung minsan gusto na niyang tanggalin ang uno sa puso mo, ikaw ayaw mo pa. Di ba? Don't tell me, lahat ng tao gustong maging masaya. Hindi. Dahil simply because may mga tao na pinipili pa rin ang takot kaysa pananampalataya. May mga tao na pinipili pa rin palagi ang victim card at manggaslight ng ibang tao dahil sa sitwasyon nila sa buhay. And I am asking you to reflect. Do you really want to be saved? Do you really want to have peace in your heart? Kung gusto mo, dapat hayaan mo si Kristo na pawiin ang unos sa kalooban mo. Paano? By entrusting yourself to Him. By entrusting yourself to Him. Come follow me.